dad-ada yun, inikulit ni mo kauban ni Ma'am Faye o ni Senador dito si Russell, no? Okay, so alang sa ato mga suking tipaminaw, ato gikamingawan usab dire ang ato ang mainstay na on and off po tungod kay Dean man ko sa College of Law sa Rizal Memorial State University, si former Congressman Attorney Rosilier Mantoy Barinaga. So, atong mga suking at ipaminaw sa atong website, sa atong mga istasyon sa radyo. Doon naman tayo video coverage the last time. Pero doon kayo absent man ato ang guest panelist from the Pitan, Mr. Alimario Dapin, na absent po ang video coverage na ito sa Dapayan sa Dapitan, no? So, Alimario, get well soon. Kung ato usab na panghinaot sa maayong panglawas ato sa ato ang amigo, no? Dalaga ko ani, bago pa ko sa first club nga si Mr. Walter Balisado. Walter, kamingawan kay kanamo, so get well soon. Si Mr. Anastasio Junio, si Junjun, yes, naminaw nato karon si Auntie Sally Ilya, so Mr. Boy Zamora, no? So good morning ninyo tanan. Kung daghanan pa din nato ang kanlan diri, kini si Edith Pahintito mo ang inyong regular anchor and host sa kapihan sa Dipolog, makikuban kaninyo sulod sa duha ka takna nga tulumanon. Sa dili pa kita maadto sa unahan, ako na acknowledge ang pag-iabot diri sa atong mga bisita gikan sa Philippine National Police sa lungsod sa Dapitan. Kauban nato dakbayan sa Dapitan, kauban nato si Police Senior Inspector Patrick Baha Dalangin, ang Deputy Chief of Police for Operations. Good morning, sir, and welcome to Kapihan sa Dipolog. You have the microphone there. Good morning, good morning. Okay, orang siya, pakayo siya. Kawan po na to, si PO3, Victor Rendon Yago. Good morning, sir, and welcome to Kapihan sa Dipolog. Good morning. Siya yung nagigit silang duma, siya yung nagsilhig, siya yung naglaba. Okay, so, sa kili pa kita matugid sa unahan, no? Kaya ato mong ipaabot ato ang Police Chief sa Dipolog City, na si Police Superintendent Parcon, Joven Parcon, o ingon man ang sa Philippine National Police sa Zamboanga del Norte Command nga si Deputy Police, no, nga si Police Superintendent Gideon D. I hope he's coming around and may response ko siya. O ang atong PDEA Chief nga si Joven Rocamora is coming kay text mo siya na po nga on the way na siya. Dili on the family way, ha? On the way na siya diri sa itong Kapihan sa Dipolog. Okay, sa atong paginabuhi, Paul James, please go ahead. Lagi, sa dili pa nga ito ang pagbukas sa pagmana sa Kapihan sa Dipolog. Pasalamat na sa itong mga sponsors na nagtapan ang Mother Live sa kanina na ito ang programa Kapihan sa Dipolog Original. Ang paniti number and furniture services sa ligan na sa kauban sa mga palamuan, alang sa mga papatigayon, labi na sa mga sa klase-klaseng binilo sa kahoy sa mga katalunganon kay presyo. Okay, ang paniti number and furniture services nag-andam din alang sa inyong kanang paninadon sa inyong paghimo sa inyong panibula sa mga furnitures, ipagyan kayo ni Francis Lunoy Pahinte, kalibutan sa may Minao. Di po sa ditapan sa may GSIS building, matawag cellphone number 018 826-992. Yun naman ang FNR Marketing Wholesaler and Retailer sa mga barato o barato ang tindahan na ang iwan sa talan ng mga nagdumalaan alam sa dinamero sa schools and office supplies, titik na ang mga typewriters, computers, accessories, inks, pula, yung mga trophies, at pang mga inyong pagkakaroon meron sa mga katarunan kayo ng presyo. FNR Marketing, exclusive dealer sa Canon products, at sa mga Canon na photocopiers, cameras, video cams, Canon scanners, printers, ink, projectors, o kuman pa may labot na sa kanaan ang mga dealers sa Canon products. Ingon man, ang paong FNR Marketing nagdito sila sa mga CCTV cameras for 25,000 pesos. See more on CCTV cameras alang sa seguridad sa ibang panibalay tindahan o ibang kapdangan. Ang FNR Marketing ang ipangyahan din ni Ministra Cabigon ang imutan sa may General Street at pagod sa may main campus sa Buanga del Norte National High School. Patawag sa number 212-3702. Mr. Carlito Tumari ang atong Provincial Environment Natural Resources Officer sa may Santa Isabel, Dipolog City. Attorney Junal Jojo Napikit, City Councilor, 3rd Assistant Floor Leader sa Sangguniang Panlungsod sa Dakbayan sa Dipolog. Inuman ka Attorney Christopher Pagan Jr., City Councilor sa Sangguniang Panlungsod sa Dakbayan sa Dapitan. Mrs. Milagros Agustin, West Cornelia Avenue, Chicago, you know, you say, and
Roger Walter King and Mrs. Jennifer Agustin King sa Omar County, Tryon, Northern Ireland. Edit ni sa Galuyos ng Balay. And bisitahin sa ang Canto Rio Farm. Alas na yung pagbiyahe na doon sa Zamboanga del Sur, Bulavi. Ang Canto Rio Farm, mudal ko sa pinakainit kayo ng kapiig man tinapay ng ilan kayo pagkaon. Alas na nagbiyahe, padulungan doon sa Serios Piña sa Norte, Bulavi, Zamboanga del Sur. Lumay ko na sa Chimana. Ang Canto Rio Farm, nabigyan sa mga kasabsal ng fruit trees, seedlings, sa mga tawangan kayo ng presyo. Hindi pa nagyahan din, Mrs. Luna Cabigon. Danville Cesario Fruit Nursery and Coco Lumber Products, alang sa inyong pagkakaroon sa inyong farm, ni edad na mula kayo ang farm. Kaya ituan nyo ang Danville Cesario Fruit Nursery and Coco Lumber. Sila nabigyan sa ng klase sa seedlings, fruit trees, o dulong kahoy. Ang ilang nangutang kini, ang ilang farm, ito na sa lungsod sa Polanco, lingasan Polanco sa Buanga del Norte, yung pinagyahan ni Danilo Cesario. Kaya Honorable King Val Ong, Chairman sa Committee on Labor, Employment, Skills Development at Public Service, Chairman sa Tourism, Trade, Commerce and Industry, City Councilor sa Dakbayan sa Dipolo. Pasalamat sa natukang Wilson, Electric Chicken and Hog Buyer, palit o maligi o sa inyong nabuing baboy, karning manok, kung sa pang mga kahayupan, o baka, o down sa inyong orders sa inyong lechon, at ialang sa inyong kasayuran, ang Wilson and Elite Chicken and Hog Buyer, may nakalimutan sa may bypass road, Staka de Polong City, matawag sa telephone number 212-8370, ipanagyahan ni Roel Ferrane. Nagproblema ka sa iyo ang mga accessories sa iyong sakyanan sa bisang unsa na brand, at ito ang Janos Marketing. Ang nakalimutan sa may Quezon Avenue, di Polong City, matapos na naman 212-1148. Pangitaas si Honorable Janos Yu, ang tagiya o tagdumala. Kang Lady Areta Pahinti Tumo sa King Khalid Military City Hospital, Affair Al Batin, Kingdom of Saudi Arabia. Salamat kayo sa inyong kanunay nga pagsuporta sa programa Kapihan sa Dipolo of the Original Live to the Sunburst Fried Chicken. Okay. Sa Igarda. Pero yung salamat, atong salamatan, well, of course, ang atong linyo, hindi na sa kapihan sa Dipolog. Few days from now, siguro, mapunta sa mas mabugnaw pa nga lugar. Hindi na gyapon sa Kamilawan, no? Pero ma-elevate, ma-promote. Pohon. Nagdoon na po si taxi, ang tulisyon, hindi siya magamit ng taxi. No, pohon. Ang ayaw ko na mo nga i-transfer ba Mabutan ka, ani, siguro. Basin o ikaw na ano yan sa taas, ano yung back up from Hindi, tungod na kay ano pa, live na kita sa website. Yes, of course. Ato yung malo, Yan si Tony Ligorio, nangandam niyo siya daan. sa amin. Nagpatahin na sa sensor. Tapos kikili ko si Kana. Tawa na Ligorio yung mga yun. Kaya man ito monitor. At least si Kinana ba? Okay. So atong ipasalamatan ang Hotel Camila 1. Yan yan, ang kapihan sa Dipolog, Sunburst Fried Chicken, Special Video sa kapihan sa Dipolog. At kasi kung di ko lagi sa Nagpol, kasi mo na sa cruise. Pero Hotel Camila 1. No? So, pabutan na ninyo. Panak mo na nag-upgrading, no, sa kapihan sa Dipolog through the initiative of Her Excellency. Okay. So, dili sa Sunburst Fried Chicken. Ato pasalamatan kung kamuto ninyo magbisita ng Dagat Minister Kuyan sa Dipolog. At dati naman sa Hotel Camila 1. Magkamila na kaya Hotel Camila po sa aming turno of Sunburst Fried Chicken ang ilan na kayo sa Buklaligan sa buwang ng Norte. Ang usap ang nagpahulam sa nagtubig ulam sa mga pensionato ng veteranos ng Bisyo sa Kanan, ang legislative investor na nanabutang niya po ang hindi na sa operasyon ng Roman Guilty. No? Alam ito ang pinalakinan sa investor. Nagpalusap sa akong paniguban sa tumanong sa kanyang congressman na Dr. Sila Pato para sa kali, ikatinawa sa na to, pero sa akong masandi na ito klase din sa College of Law sa QRNC of Bindan Campus. Di balik usap kasi may kahukuton sa itong presiding officer sa muli ang paglusod sa Bayan sa Dipolog o BC Mayor nato sa Bayan sa Dipolog, Vice Mayor Attorney Celine O. Angeles. Nato ang BC Mayor o BC Mayor sa muli ang paglusod sa Bayan sa Dipolog, Vice Mayor sa Dipolog. Lain ang pag-usap at kanatos ng pag-uban sa Turmanon ang kapihan sa Dipolog mga itong board members, group of speakers, William sa board of Notics, sa Kawan, o Kakalangin, sa Ligan, sa board member, Secret Athlete sa Siguro Mosquito, at William sa Buanga, at o niya, ipay-balo usap ay sa Rose Kindergarten School, bukas na sila karoon pa, alam na sa enrollment sa summer classes, kaya na sa Rose Kindergarten School,
sa dila sa kindergarten school ko no, naman sa high school kani, no? Rose Canadian School, na sa Stockton, ito sa Siguraduwa, ang inimikasyon, sa inimikasyon mo ng konsentrasyon niya. At doon, Rose Kindergarten School, na bukas na alang sa summer classes. Ito yung tayo lang yan, itong mga alagalong, mga tinugyanan sa Rose Kindergarten School, sa Stockton, sa Licolon. Ang Socorro's Bridal, no, alam niya itong mga ikinhanglan, kanawin yung tulad, all motive available. Yan na sa Rose sa Socorro's Bridal. All motive, hindi sa magpakasal. Ikaw magpakasal, kung magpakasal ka kulturo, kung magpakasal ka kulturo man ay, pagdala dito sa Socorro's Bridal, made to order nila man ay. Then, the whole entourage, bridal entourage na appointing ka made to order doon kayo eksperensyado si ma'am dito na sa Europa, sa designing. Kaya sa Socorro's Bridal, kailangan magsaysay na tumapalan sa all motive unit. So far, sa gikan sa January until now, there were already 36 pairs sa entourage ilang tama. January pa na, pagsakit ko, hindi mo kayo isang kasal ka rin o panahon na welcome to the club sa mga gustong maglabad ng ulo. Labad din ulo? Maglabad ka na ibang ulo kung hindi mo nakita ibang misis. Kaya mo gusto pagadian mo, atong mga tinugyanan, Diyos ko rin na lang tama na gusto mo pagadian ng city. Kaya dito atong mga taga-polo kung natin sa mga regional. So, mga na mga kabila ka mga nagpaliyot, ang kalikulan sa mga kapihan sa All Live. Dari na, San Rose Fried Chicken sa ground floor. Pagkal kabila, Dalan General Luna. Inatulog sa Thank you so much, Edgar, sa atong mga commercials panginabuhi kay wala na atong mga panginabuhi, ilipon kita malahutay diri sa ato ang programa sa Kapihan sa Dipolog. And then, ako nang i-greet, no, belated happy birthday ato sa bata nga nag-celebrate siyang birthday kahapon the other day. O bata to, si Eloisa Marie, si Langling, Eloisa Marie, Pahintihin, anak ni Mister. Sa Royal Farms, belated happy birthday, o nga to kang Labrina Magallanes Pahinti, belated happy birthday, nga to kang Lala, double celebration magutugan, usa gapon. So, muna nga, tanang bata, nga violet na gapon, nagkikinaligo ang swimming pool. Nga violet, hindi ka magtagan to, alas 6 na hindi naman ka na, nagkikinaligo na violet. Para na siya ba, kaya siya exaggerated na hindi bayo, father day. Oh, yes. One day, sige, violet. Wala lang na bayo, Silang Angela na violet, eh. Sila pero liyak ng maglagban-ban. Basta mga bata ko sa mga nga violet, pero sa Diyos, muna na in terms of edit, ito pa yung dita. Lavender sila. Okay. Thank you so much. Lavender. Yes, dayon. Ato po ikalipay nga without any doubt, no? Without any sila pa wala hesitation na idawat dayon niya ang atong invitation para mahimong guest diri usab sa ato ang Kapihan sa Dipolog karong nga edition kay para makahisgot usab kita sa iyaang mga accomplishment sa trabaho isip ato ang chief sa Philippine Drug Enforcement Agency na diri na destino sa atong lalawigan sa Putonga del Norte, none other than PDEA Chief Joven Rocamora. Good morning, sir, and welcome back to Kapihan sa Dipolog. Good morning. Jury Rocamora. J-U-R-Y. Limot ang buko noon, jury, yes. Good morning. Salamat kayo sa invitation. Okay, thank you so much. Dayon, Edgar? Okay, ato lang po yung palusong mo. We will be concentrating mo sa itong illegal drugs campaign, no? Karoon. Dako kayo yung hisguton nun, hisgutanan. And there was one point dito na sa Senado, sa Senate, na hisgutan din na, no, there is atong Kapihan, no? I'd like, wapo itong point na itong Consial Rosita sa illegal, all about ang illegal drugs, no? Ato na i-appeal sa nato diri o hisgut na, no? Kaya mag-concentrate karon ng kampanya patok na sige nagdiling droga nga namutay mula ni siya namutay ko tayo sa mga kaugatan sa ating katawan o sa tibok kalibutan. Thank you so much, Gar. Atong emphasize na kanunay na itong hisgutan kini ato ang illegal drugs na
operations no sa mga kapulisan sa PDEA, uban pa nga mga otoridad dinhi sa ato ang dakbayan sa Dipolog, dakbayan sa Lapitan, sa Buanga del Norte, probinsya, Tibok Pilipinas, Tibok Kalibutan, kay worldwide na itong coverage po. Kay kinigod siya, mo'y makadaot sa atong mga kabataan. Ang atong mga kabataan, may mupuli ng mga lidiris, kanato pohon, ano yung Ginoo, so inipanaw na ito tanan, kay mo like normal life cycle. Yes, Edgar. So, atong mga kabataan dapat atong apingan, atong din silang amumamon, para mahimo sila ng mga good citizens of this country. So, kinini ang panakop sa mga nagkayuhot, sa mga illegal drugs, ang ngayon kini sila nga kung anong kananapuhon ninyo ang ngayon na ito nga i-praise na ito, i-appreciate na ito ang mga trabaho sa kapulisan sa PDEA, kaya kini sila nagasumpok sa ininingang mga illegal na mga kalihukan na namaligya sa mga inaniling ng mga drugas na mo inamiktima sa itong mga kabataan. So, muna siya, Edgar, na we are making this maayo nga issue kanunay na ito nga advocate diri sa itong kapihan sa Dipolog. Yes, Edith, the more we know, the more we get acquainted with sa mga tingali, the more na powerful we have the knowledge and we are aware of, the more na doon na sa tahon, saon, sa pasumpo, saon pag himo again sa mga tingali, hindi ko siya maayo against humanity. No? Illegal na siya. Walang ginang iskutan na ito na bahala na. Kung sa kadapag yan nga ang maong network na ang mamutan, ang ato din niya maka-aware ang tanang tauhan. Okay, thank you so much, Edgar. We will start the ball rolling. Atong pangutan-on si PDEA Chief Judy Camara. Since the last time na nabisitan ka diri sa atong kapihan sa Dipolog, kumusta ang atong operasyon sa illegal drugs? Dili sa atong dakbayan sa Dipolog, dakbayan sa Lapitan, ug Tibok Kalubigan sa Buanga del Norte. Ang momentum sa pagtakop sa droga sa Tibok sa Norte, for example, gani ang Dipolog City Police Station, sub-subyapon kaysa nanakop, matagkaroon mo niya, halos kada gabi manakop sila. Then of course, always doon na yung coordination sa mga opisina ang ilahang pag-operate. Then, besides, ang ato akong unit sa Philippine Public Safety College, Provincial Public Safety Company, with the Provincial Intelligence Branch of the PNP, nakikalayo na nila ang pagsupok sa mga ginadiling na droga dito sa mga munisipyo. Gani magkulami nakadakop dito sa Sibutan, ato nasulod dito sa Barangay Libay, and ato nakuha dito ang pipila 51 ka sasig, uban sa mga paraphernalia, uban sa duha ka dinakpan magtiayon. So subok kay palandong may anak duha gagmay, pero usa kini ka timaylan nga ato ang gobyerno ang kamot sa ato ang balaod, mosulod ngadto sa Barangay Libay o ato panasudlan ng Barangay Lalag diya sa Sibutan sa Buanga del Norte. So, ini na yung ang panghimo nga pagpanakop nga na-extend. Di lang tawag taga-concentrate diri sa labas ng Polo ng Bentapita, o di na-extend sa mga kalungsuran sa Tawang Lubigan sa Buanga del Norte. How strong is the coordination cooperation between your office and the PNP of Bentapita and Dipolog regarding intelligence networking? Kaya kini mo manakop ta, di man basta-basta kita, you have to make it sure nga kini ninyo ipanakop, dili lang yung pasagid lang kay kontra, no? Kay utangan wala kang bayad, muna na ang ipanakop. So, makadaot ko ni sa atong apong kredibilidad sa atong pagkatao, kay drugs, is a menace to society. So, how strong and how are you cooperating with the PNP? Ang ato ang kapulisan sumala sa gingon ko sa mga pilabay nato mga pag-iskot nato. Ang Philippine National Police tanong kayo nga nakikalayo sa itong opisina tungkol kay they are enjoined under the law Republic Act 2165 na mo-coordinate na mo prior to conducting operation sa droga. Bahin sa intelligence gathering, always nag-exchange big information sa bahin sa mga personality nga involved sa droga o katong mga user na dihan na kuyanap sa ito kaligman. Yes, Edgar. Okay, good morning, sir. Welcome back to last Sunday, sir. Sa Iligan, si Konsihal Junilo Ruiz, sa Bayan. Nakalak din siya, labot na ng kampanya sa Iligan. Sa ilang lugar
sa Dakbayan sa Iligan. Kaya muna yung kauban niya kung sino siya nung pasakaw sa Palaw. Anong eradicate total eradication or pakimo sa Iligan na drug-free. Na iyang i-oppose. Kaya alam yung ganun yung i-oppose. Then, iyang i-qualify ang iyahan ingon siya ng i-oppose. Tungod kay maultra daw kahit ang ingon nga drug-free. That is next to impossible will never happen. Minimize daw lang ang term na gamitin. Kaya yun daw, okay, this is a worldwide problem. Kaya gamay rin ang ating kumparan pa rin. As long as ni ali mga tawanan kay silang kaya pa naali, namutay na ni even sa mga politicians, military, PNP, and every sector sa katiliban niya ang droga. So di pa kamaluya ni ani ng kamatuuran na ipadayan nila sa iligan. Limang lang taon niya sir. I would like to get your reaction on tanaw nimo. Kaya ikaw ay manumi ako sa kaliligated ka against illegal drugs. Ang tinod, kini ang visibility ng sa droga, bisan mo sa krimen. Samtang nag-exist ang tao, samtang naghimo tao activity ka na adlaw, doon deviation from the normal way of life. So that is crime. Krimen na kung gi-regulate sa bang balaod. So ang maong nga droga, kaning ginadili nga droga, gani doon ay tawag kining mga droga nga ato ang gi-monitor nga pwedeng i-prescribe sa doktor. Kung masipya to o makawa to siya, natistang tamang to violating ni Papikat ng 65. So, hindi ko siya na nakahigpit nga ato yung ma-eradicate. E samtang na kaning tao lagi, dynamic mo siya. Mangita mo gino siya o kalipay niya, mangita siya lusot, mangita siya pagkadibit sa mga normal way of life. So, normal na siya. Pero, mo gani ang essence nga ni-create ang law enforcement agencies sa pagkatagimpan. Labi na yun ang Republican Act 65 na nagpanday na mataw ang PDA. Kaya doon ay mga limitation, we know, ang natuwag ng pulisan diya sa pag-increase na sa ginagawa ng droga. That is why, tanon kayo nato na ito ang kasunod ang mga patakaran. Together with the Philippine National Police, of course, doon sila yung mga pangindahi usahay sa operasyon, kaya doon ay mga paliksan. Pero ang ito, Philippine Drug Enforcement Agency, wala siya, nagawa siya sa mga limitasyon. That is why, ma-advance advantage gamay. Wala pa ka? Okay, salamat po. Palawakan sir. Kasi yung kampanya 6, hindi ka sa ato sa religion sir. Within your AOR, responsibility. Kung imong kadaan po sir, yung kampanya natin sa religion, asa nag-hospital with other agencies. Kung kadaan mo ang accomplishment, 4%, ilan na ka, porsyento. Is it gaining momentum or pura kung every time na nakay matagpan, mas magkakagkamplin ng mga ugami o mga ipayubot nila? When I connected to you, the more we learn, the more we realize how much we learn now. Samtang nagsigit ka o dako, dito na ito mahibalaan na kung saan ikakuyanap ang mga pinadaling at droga. Dahil sa Dipolog City, kung kayo, subok kayo palandungon nga, bisag sub-sub kayo ang Dipolog City Police Station, in combination with the Philippine Drug Enforcement Agency, sub-sub ka kung kayo kumaligya sa mga katawag na ito. Sub-sub po ng pagpanagamit sa pinadaling at droga. Ganyan, atong permitting monitor, pinagi sa atong intelligence gathering, nga ang mga tao hindi na makapalit sa Dipolog City, matod yun sa Usami City, travel yun sila. Magpadala ang uban, mag-chip-in sila, magdala yun sila ito, or personal, ilahay yun magpadala. So, nana ka po yan, nana ka kamaot ang senaryo sa ito ang drug addiction dito sa atong katalikpan. Specifically, dito sa Dipolog City, o bansa, ang nisipyo sa San Jorge. With this development, ay mo ang i-reveal karon nga, bisan mo, sige mo panako, pero kanunay na po na ako, nagkakuno ba, nagka-multiply, kunya gamay na ang deduction, sa mathematics pa na. Wala ka nga ka-discourage, mo, nga, gusto niya ako daw sa, kulang kong manpower, kulang kong funding, sa gobyerno, kulang kong support, hindi maka-discourage. Wala. Gani, na-encourage pa gani ko, itumos kagamay na mo sub-sub na ito pagkanato. Nana, kakusog ito pagkanato, wala ka naghimong rason nga, kulang atong kwarta, kulang atong resources, we must have to prove it, we are planted, naggamito na ito ka ng mga resources na ito, we could have coordination with the Philippine National Police, and we could able to coordinate with the civilian or the other sectors in our society, just to bring down these posters in our society. Okay, thank you so much mo. Tapos mitras papakapilon ka na to. Si PDA Chief Camora, matapos tayo sa Agad Sapitan sa Philippine National Police.
uban man nato diri si Senior Inspector Galangin. Kumusta po na nato ang illegal drugs operations diha sa anak bayan sa Lupita? Ma'am, hindi pa ko magsugod. Akong pagtawag sa katauhan sa probinsya sa Buanga del Norte. Paglimita yun sa iba katapayan sa kapitan ng Sinipulog, may buntag sa Tunanan. Sa ngalan sa mga hipi sa kapulisan sa sundal sa kapitan, ang mga si Police Superintendent J. Monario Lawan, Puso sa mando sa mga provincial director, ang mga si Police Senior Superintendent Ortiano Lado Lopez. Ako mo si Police Senior Inspector Patrick Paadalangin, ang Deputy Chief of Police for Operations sa Dapitan City. Alang sa kasiron sa tanan nga among hindi sa kapulisan, makusganon nga nimando kanamo sa kapulisan sa Dapitan para nga masumpo ang illegal drugs nga naa sa among Dapitan. Although wala may drug din o manaputsuner nga diha sa Dapitan, ang nitabo diha transient man lang nga ang mga posters gikan sa Osamis o sa lain nga munisipalidad nga mana lang o bisita sa Dapitan. Ang among gihimo sa kapulisan sa Dapitan, mga kanunay nga paghatag og suporta sa PDEA nga naabot ang himutan diha sa Barangay Pakti, among gihimo intelligence gathering, information gathering para may walaan na mo pinsan ang mga tao, ang mga posters nga mabot diya sa ang gagawin sa Dapitan. Gani ang mga paghatag og suporta paghatag suporta sa PDEA nga nasa gagawin sa Dapitan. Gani sa mga himo sa nilabay nga tuig sa living, adun na kami 5 na nadakpan nga mga posters sila mga posters diya sa Tagbayan. Ugtuan na karon sa Dapitan Citizen. Usab mando usab sa mga hipi nga proactive mission nga kanunay nga mahimo ang drug symposium sa tanan nga mga eskwelahan, mga national high school. Gani nahimo kami og drug symposium dito sa Barangay Putungan, Barangay Barcelona, para matudlohan ang atong mga estudyante nga dili mapilapin ang mga illegal droga para dili madawat ang ilang kaumawon. Okay, follow up gamay before the Edgar to both of you. Does it help na ang PDEA anang butang sa dakbayan sa Dapitan, mauna nga minus kaayo po ang inyo adihang problema sa illegal drugs? Kay kung dito pa po nagpahibig sa dakbayan sa Dipolog ang PDEA na himutang, siguro po it would be ang Dipolog po minus po ang illegal drugs na problema. What do you think? Dako kayo tabang dako kayo tabang sa dakbayan sa Dapitan ang walay ang droga dili kayo mudaghan kay naaman ang utang ang PDEA diya sa dakbayan. Dako kayo dito kay buhaton og kahadlok ang mga boosters sa paghimo sa ilang mga plano sa pagkayo sa mga illegal na droga kay naaman ang PDEA agents sa utang diya sa Barangay usab naabot ang usab ang among pagbalingkamot sa kaya sa kapulisan para masumpo ang illegal na droga may tapugan galing sa mga nagbayan. Okay, yes. PDEA Chief, what do you think ni-acknowledgement siya, nagpasalamat na ang PDEA sa Dakbayan sa Dapitan, mauna nga minus ko ang problema sa illegal drugs. Gani pasalamat na ni Mayor John Lucius dahil sa mga existence sa Dapitan City, nagkagaan sa opisina. Anyway, ang among assessment nga hinay ang payuhod o pagtakot sa mga users sa Dapitan City. Tungod kay gamay sa mga syudad, gamay rin kayo ang users. Ito makahatag, ito maka-quantify noon, padagyan mo na ito ang pag-gather sa information. Dahil ang mga posters po, gamay lang po. Sumala sa mga latest nga assessment, ang kasagara sa mga personality din, mga users, mga ito kusamis, personal to consumption. Dahil incidental lang na makahatag sila, ang doon naging mahugos,
minagi sa mga decoy solicitation yung mga technique na kung gamiton, makahatag sila. Do mga mayagi nga mga bulan, like sa Miging Tuy, doon natin nakuha ng mga nagtiayon, naglipin ng mga babaeng lalaki, estudyante, dahil doon na po yung mga out of school youth na nakuha na to. Ang kato, incidental to siya sa mga users dito nga di akula na matugusamis. Doon na po tayo na monitor nga doon na mga chronic nga mga users na punay ko dito ato sa Kusami City. Kani ato may ito ay nagkatapunta ato mao nga bus conductor na nagdala siya, courier siya sa droga, ikan sa Usamis nga supos hindi yung ihagpong ito usa sa mga personahe dito sa ato ang bayan sa Dapitan. Okay, thank you so much. Edgar, sa Palutana. Okay, salamat din. Pwede dito mag-uwi, Sir Pamolo, sa ating po sa Dapitan. Kaya ba mga tawanan, sa area of responsibility ninyo, sir, kaya ba mga tawanan na operate in mga tigpayugot, preparing to tigpayugot natin sa relations? Do they operate independently sila lang? Or parang mo na ito, kaya sila white hotdog na mga sa operation because naay mga nagpaluyo nila. So, isa sir, sa inyong informasyon about Dapitan, sa inyong sir sa inyong mga areas na cover na inyong operation. Tinuod na, doon na tayo mga instances nga doon ay nagmaisog nga ito mga pushers tungod kay shoulder to shoulder nila shoulder to shoulder nila ang mga taong di pa nakapunta. Yan ang bumension sa mga kaso aron din po maka-discourage sa upat nga manakupay. Doon na tayo mga pagkulang ato ang naoperitan kay sa usa sa mga lungsod sa Zamboanga del Norte na siyempre doon namin may tactical interrogation mo sa mga natakpan na mo. Then prior to that, doon na tayo surveillance, information gathering. Anong nag-access mo ni tawanan? Kung sa may part na sa itong profiling ko sa itong subject. Then nakita na mo nga nagmaisog kining ang pusher. Do sunod din siya na barangay. Nagmaisog siya tungod kay doon na siya mga giskutan ng mga personahe nga manakupay. Nga kunin protector. Doon ay protector, doon ay cobbler. Nani ang mga senaryo na so among siyang imbestigahan, and it's up to the appropriate agency nga mo-disiplina silang tao. Subok kay palagdungon nga doon na po ginasalaag na itong mga brothers in the profession of arms nga nakikalayon gihapon, gitolerate, then kuha pa yun ang suportahin kan sa mga posers. Okay, Inspector Galangin. What about Dapitan City? Ito po ang Sir, kung ang mga nagtigpayuhot dito, sir, no, sa isang nagtigpayuhot, kung operate independently na sila limana na sila transient, communicate nila, or nagsalit din sila kay ng mga nagpaluyo nila. Nagpalna sila likod mo sige nila. Kasi pa si sir, patapan din nila ba? Kung nag-isog sila na nagpayuhot mga ginatintro kaya sa kalugan. Ipalit na nila sa ato, sir. Base po sa istorya ni Sir Rotomora na parte sa iya nagingon nga naay koneksyon sa pero sa kapulisan na amyapil. So para sa Dapitan, wala na sa amo sa Dapitan. Ang amo gani amo ang iti siganon yung ma-eradicate ang illegal na tulad na sa amo. Okay, thank you so much. Kapiliano Camora. Wala ba ka mahadlog na hindi yung trabaho, yung mga kauban, kay dili na to ikalimot, nagaghan kay nasipoki mo, labi na katong nangadakpan, kay kumbaga nakabaga kung mga pader, no? Di na to ikalikayan, di na to ikalimot, na dahil mga influential people, na nangapiktahan, nangahigo, naninihan inyo ang illegal drugs na operations, hindi ka itong lalawigan sa Zamboanga del Norte. Did you receive any death threats since you arrived here in the province of Zamboanga del Norte in coordination with your job? Yan ang pagpagpulga, wala. Ika na itong ikatag-katag itong numero. Siguro, ang parameter na kung dili sila mga kanimitong wala sila plano. I don't know, ha? Kasi tago lang po siguro. Kaya kung kanina bang mga gusto mapuha kaya di na saba. Anyway, ang mga
isyu inherent na sa mga trabaho. So wala pa may nanumpa before sa balaod, before sa ito ang sa ito ang mga tao nga itong iservisyuhan. Kapulo namin nga nanaka-delikado. That is why usahay doon ay malumurar nga mga ito ang mga manakupay nga pangguno kay siyempre even politika musulod. Maguba ang imuhang concentration, maguba ang imuhang kay mapiktahan man ka. So ang amo na usa na sa mga inherent nga mga rest kaya sa mga trabaho. Mo na nagi itanaw daan. Mo lagi inanaw ko mga kawang nanupay. Nama ka diri. Samtang manakupay ta, manakupita. Pero gini na ta manakupay, that's the time na ta manakupay. Okay, I would like to raise this controversial question because in ato kalimod naghan man nagtabog naman siya without naming names, without naming the individual concerned person concerned. Any planting of evidence kay mo man jud nay kanunay nga gipasangil bato kaninyo kada mahitabo ang usa ka pagdakop, usa ka rape uban pa no. So, any planting of evidence ato magud po din dapat mag-objective mo ta ini kung tinuod ba yun or dili. Kaya di po na to kalikayan nga magduda po ng mga katawan nga para lang yun nga to create a name for yourself, especially nga bago ka nagwin po sa lugar, gusto po nga mag-scarty, ano ba no? So, daghang ipangdakop, nga daghang nagaringsan, dili na mapupunta to ang ayan nga dakpon kay naangig lang, no? So to speak. So, hindi niya ang planting of evidence kay naghanong kay kining reklamo ini against your office. Kumusta man niya, kung saan na ninyo nga dili yung kini nga mugawas na issue bato kaninyo haron ang mga kaso nga inyo kung i-file niya sa korte mo prosper po. Gani nga planting of evidence, usa ni sa mga common nga depensa sa mga nadakpan. Kung i-permitting isagit nila pag nadakpan na sila. Pero kung atong tanawon ang maong nga balaw, ang Section 5, nagtuumang ko ng mga katawhan, ngayon siya, wasa na maligya. Dili lang pagpamaligya ang Section 5, ang pushing, ang trafficking, delivery, transportation, giving away. Dili lang siya, bisan walay bukti, bisan walay konsiderasyon. Basta mahatag ka, that is act of pushing. Ngayon sila nga, sir, wala po ba na maligya, sir? Yan sa may maghimo di ay. Kung naman po, sir, suko naman ko. Ignorance of the law. Mauna nakapahimo, nakapakasilsil sa iyang impresyon nga doon na gipantingan siya. Actually, wala. Gibalik lang sa iya usap ihanggi, ianin niya iyang itanong. Walay planting of evidence. Besides, planting of evidence criminalized sa Republic Act 1965. Kaming manakupay, parehemi o penalty kung makonvicto mi sa mga accusers. So, na nakahadlok ang mga senaryo. That's why, as much as possible, amo ginang gilikayan, dahil gusto nang mo, lipipil yun, kung nindot ang mga pagpanato. So, Nini, palaong kamay, wala pa dyan mo mapasakain o kaso na planting of evidence sa inyong ipagdako? Wala pa siya kanang planting of evidence ang kaso sa mga ombudsman. Kanang kandak ang ikawin, gani ang kaning inyuhan ko, sulugoon, doon na yung pagkakaso. Ang usa na dismiss na. Doon na pa nagkabili nga tulog pero wala akong maluya na. Part and parcel sa buhat trabaho na siya. Katong mahadlok ka na, hindi na tabi ako. Hindi ko I'm still counting to that effect, kanang kaso. Doon natin, upat na, usa na, na-dismiss na, katong mga pasaka na, katong sa kusilingan. Pero na-dismiss na, pero iyahan kuminto, ato pa niya. Pildi man ko, sir. Ikaw di mo daog sa kampanya bato sa droga, dili mo daog ang evil over sa good nga mga tao nga nag-enforce sa mga balaod. You will never win. Inan ako siya. Siguro, kung gawin ko man ang kaso niya po naman karoon sa korte, gawas at ombudsman. Siguro, siguro makalusot ka kay proof beyond reasonable doubt. Pero kanini ang ombudsman, isa pa, I'm inviting everyone na kung nadakpan, please, do it in a right way, then exercise your right. Inyong hanang katungod, pero mapagurtahan lang mo sa abogado at then pinanap ko siya. Speaking of abogado, kumusta po ang suporta ninyo sa legal way, sa legal aspect sa kagamanan sa inyong trabaho? Sa PDEA,
wala tayo kuandya, wala problema sa Philippine Drug Enforcement Agency. Nung natay kaso, atagayin sa mo ang Legal and Prosecution Service. Ang amo alam ko, medyo simpatiya lang yan yung atong pulisan. Kay, lupito na, pagkapanggap taon kung asa dapat sila kung tayo legal service. I know, nakita ninyo sa lideri sa kapulisan, then siguro much better siguro kung ma-address pag-iwas siya sa political na sektor na unta, pareha sa Dipolog City Police Station kung nunay kaso ang ang ilang manakupay, ihatag gayon sa legal council ito. So automatic siya. Katong mga provincial operatives, tuloy kayo. Gani ako lang i-appel sa mga i-join ka ng counter affidavit sa mga hindi na sa magka-problema. Muna yung sa ilahan mga ikahadlukan sa mga manakupay nga, what if kami ang kasuhan? Kisa may mo suporta na mo. Muna ang realidad sa ato ang pagpanakop sa ginidiling ng lugar. So, muna ganahan na sila nga makikalayo sa tuwa, ganahan na po sila ha. So, ganun yung mutual relationship na. Mutual relationship ha? Pero ha, dili malicious na ha? Okay, Edgar. Okay, maraming salamat. Pintuloy-biting ka doon ka na ito kanina mag-iwan sir. Okay. Sir, speaking of kalimian, planting of evidence, kanang ka word. Ako nakita nga, dili ka matao ng mga word. Kung there was no scenario that it happened, no? Kanang planting. Siguro kung scenario na na-prove, siguro, I will never know, no? Kung asa na nangitapog. Then, as you said, it is being penalized. Kailan nga ang planting of evidence. Prove man na siya, sir, na mahitapog o magpagitapog to a person who is really known to be na naasa maong patigay sa legal na druga. Pero idlas kayo just to capture him. Will it happen o hinuon ba na sa itong otoridad o di, definitely nga hinuon. Pero since noon, bukod na sa paggabi ng idlas, gamit ka, tanglo. Ang kalimiyang planting of evidence, itong sutan niya po, hindi na sa hitabo o wala na hitabo. Never na hitabo. Ang kaning pipilang ng mga nagkuhan nagpasangan na lagi na nga tungkol kinadakpan sila. Ang ato ang strategy, doon din na to siya i-mention vitally, ang strategy na to, dili ma-define sa mga napununon. That is why, diha sa aspito niya na mahandog sila. Kabalo sila, bisan pa sila na sa tumoy sa tower sa atong sa tower na to na atong kankato na, ato sa pahon. Kaya atong i-apply ang tibuok na pwersa sa balahon. Doon ay mga instances nga, example, sa senaryo, wala kong diskuto ko sa kakaso. Pag human niya yung baligya dito, ang nilakaw siya. Kaya human ang transaction, nilakaw siya. So, nawala. Pagkato, wala kipis sa mga operatiba, nawala sa kabit. Then, nadakta na mo siya pipila after several minutes. Dito sa koordin na po dito. Pag nakop dito, so, sir, wala ko na maligya. Discreet nga mo ang himo ng pag-transaction dito. Nagtuo siya nga, katong to, wala na ako manitipin. Nagtuo na nga pag-abot sa media, kasi nga, kanting operas ka, wala sa nagpaligyan. Pero ang bypass operation, hindi na naka-rigid nga inahalan. Nag-abot yun na, Pag kumana na, pag mawala ka, kaya hindi mo na siya, sa motong gabi. Ano siya, hypothetical na scenario niya siya. Sa motong gabi, mawala siya. Di pagkitaon na siya, ang portion ito siya. Ang ito siya pa ito. So, ang iyan ay pasangin na, planting evidence, wala. A minute ako. Okay, wala. Follow-up na isa. So, ako ibalik sa ito, not necessarily a person na noted yun. In general, kay planting evidence not necessarily happening sa part of legal druga. It is happening on every crime na kalang-ilang pasangin nila din worked out, stick good. No? It's good for ilang na planting evidence. Is it prone to happen na hindi sa kampanya ba ito legal druga? Because drugs are so small, sila pa, dali na daw kung kaayong puntal, dali na nga suksok sa bulsa ang maong evidence. Is it really possible? Bakit, Edgar? Direct question, hindi mo ba kanininyo sa inyo ang pag-operate rin sa ito ang na-24 kapitan o sa buwan ng Norte? Hindi mo ba nininyo? Wala. Kategorically, wala. Dito mo, o dito na mo na mo. Gani, lisod kayo, mag-planting kayo. Ikaw ang pagkupot mismo, penalize mo na siya. Kami manakupay, bawal ang magkupot sa mga.
Gani, matod pa sa Section 21 sa Republic 2165, within 24 hours, isubmit mo ang droga nga imuhang nakuha na confiscate sa mong binakpan ngadto sa crime laboratory. Sa kaso na to sa San Norte, ang nato ang PNP Crime Laboratory, Provincial Office. Mo dito naman submit. So, pag umanong inventory, isubmit mo sa crime laboratory, wala namin. Then asa man may ikuha para ibutang. Magkani manakop may kay aron mo ro to niya magpunta na kunta. So, logically, di siya may tabok tungod kay i-inventory ang mao nga mga shabu. So, di ko matabo nga gikan sa area sa pagdakop nga to sa crime laboratory doon nawala. Di ko na matabo kay inventory man daan. Doon na may mga media, doon ay public officials matanaw rito. Pila sa buka. Dayon ato papirmaw po ang kung doon ay representative ang mga akusado, ang tinagpan, ato po papirmaw dito ang niya. So, para unlikely mahitabo tungod sa kabukat, life imprisonment kapon ang pagplanting ng evidence. Do na natawo lang ini niya, tungod doon na ni mga nahitabo na. Doon na nahitabo. Pero tungod kay Balao Republic Act 65, nag-specific na doon siya na i-penalize ang planting of evidence. Kuyaw ng minimum. Kung kisa itong mga asulimanin, na sila o ilang i-face ang consequence. How about ka ng Mark Money? Kailangan ang doubtful ano na ano kung ni Mark Money? At kung ka ng Mark Money, lara ng porta, apila na dito sa pagplan sa evidence sa duga. Pangyapon, parihagin po lang itong pagplanting. Hindi kita mabutangan na. Kani sila manggod nga kanila ging mga dinapan ato makita bilang sa lagim. So bisan gani nga na gani diya sa pag interview mga ato mga wala gyud. Wala pa ano medyo ko mabaligya na mao na lang tanan wala tanan dapan. Kung man bayad ka mabase, no? Wala inosente sa tanan. So ganun na matter of ano na siya, sa legal na siya na dito ma-prove na wala gyud sila. Pero so far ang ato ang operation preventing positive na ito. Okay, thank you so much. Pangutangan ni kani Paul James. Hola. Okay, pwede rin kang Sir Dalang lugar Sir John. Sir, doon sa mga nga Minority Report of Kapitan, unsa ang kusog ng presensya sa droga aside ani ang shabu. Napapagapon kaning pills o kaning marijuana. Napataw any kaning mga solvent napapagapon presensya nito sa to sa mga droga. Okay, Pilihan, ano pa Ang kanini ang sa Sabong Gadil Norte, pinakakusog yan po ng shabu. Ikaduha ang marijuana. Gani atong last year natin na-upload dito sa Kawit. Kawit. Kawit sa Kalawit. 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 Kawit, Cavite. Kalawit, dito na-upload dito ang mga plantation sa marijuana. Then doon na po yung mga nagpahintiyapon, doon natin mga nakakpan na operation na ito nga, doon na siya, doon na po yung marijuana. Sa Dapitan, doon na yung nakuhan dito. Ako po yung sigihan niya po, doon na po yung plantation ng mga dinakpan, doon na po siya mga pinakatanong niya, or gikan sa sagawas na source niya ito. Basta nakakuha niya ito, muna nakpan na usang ka public officer. Kaning ingon ka nga, kasagaran ang source sa ito ang illegal drugs, gikan sa Samis, noted na. Pero doon na ba po'y mga gikan dito sa kadagatan, nag-isakay yung mga bangka, na-monitor ba po na ninyo? Kay doon na ba po mga coastal areas dito sa Dalawigan, Sabong Gadil Norte? Who knows nga, gidahit po din sa pambot, no? Correct. Kaning baligyan, yung mga fishing boats dyan, yung baligyan. Kaya Tripod is big, Sibuko, Sirawai, Siopon, baligyan, mga hotspots sa tuwa lugar. Pero dili kay na to, dili na nakasimple na to magsulod na manugarahan tungkol sa agianan, resources na to limited. But hopefully, ang provincial government na to, makikalayo na to niya na, doon na natin mga doon na natin ongoing mga coordination na more than willing ang provincial government mataba, ano na yung pagsumpo sa legal drogas tibok sa Norte. Okay, Edgar Sempoltana. Murag paakalit ko. Sok-sok sinubos. Okay. Again, speaking of marijuana, sir, I think marijuana is something of the past when it comes to illegal. Sa bagong news na marijuana illegalize sa California, Okay, so medication. has a medicinal value. Wala akong point of concept.
Kaya long before, bisan pa walang ikigamit ang mga herbalists o kanya ito magkaraan mo na ng bal, na maliwanag sa medicine. Dagan kayo mga tambal na may maliwanag. So, karon sa ama na ito, maingon na illegal ang imong pagtinir din haog, maliwanag nga paggamit mo na po legal, hindi kasi nga i-drive marijuana. Kaya kasi niya may tanong niya, manong ba dito siya? Tapos na yun. Ang saan na ito sa pag-qualify niya, sir, na nasa tanong niya sa for level purpose. Sa may hindi ko hindi ka na ako lao. O sa ako man ito, okay mo sige, yung gusto ko ni panambal. Ako na niya ta. Regardless of quantity, pareha siya sa shabu. Regardless of your intention to possess, to cultivate, definitely, absolutely illegal yun siya ang pagbaligya, pagkupot, pagtanong, pagtapik sa mga pinabiling na tulad. So we have a law, sir, regarding on the planting of marijuana. Siya lang one in a pan. Yes, Republic Act 2165, pero ito comprehensive na siya. Ito ang marijuana. Ang isgutan na It's defined marijuana. So I think it's about time na ito na dito din tinanong. Kasi kung na yung panampal. Kaya, pala ako, si Ko James. Okay, sir, sa una, ang 1996 na start ko sa podcast, ang pagdetermine ito sa kanang pag-hitlit sa meron, gagmay ba ito ba stick? Pero, naibang nga ano na, karoon din gamit na sa sigarilyo na, kanang stick din sa sigarilyo, using aning, kanang ibang ng branch sa sigarilyo, kumot. Ano ba? Sa una ito pag-determine na kanya siya nagamit na siya na that area, particular area na ay nagamit pa ng marijuana. Bagong nga informasyon na sir, kung ito pa nag-tip na. I'm more than willing to paminaw sa mga asa na ko na nakuha na ito na siya. Ibig na siya nga informasyon. Kung na siya, try po may pagsimhot sa pahos marijuana. Pag pag-detect na mo kung marijuana man siya, kung panig na tanong lagi pa. Kaning marijuana sa una pa manig, hindi mo na pag-ihimong insinso sa una. Unang gato, nagto ang mga tao sa una, makikita sila, maka-experience sila ka ng euphoria, maka-experience sila na na-experience na ginom, mga gats, o ganisi sa una. Tungkol, ginagamit na sila, nag-hallucinate na sila. Okay, thank you so much, no, Pedro Camora. Kahit po nga atong both na erase, no, lagi na sa ato dili erase na, erase na as in delete, dili atong buong diskutan karon nga issue, kabahin niya po ng illegal drugs, no. Kanini nga bitaw nagkaroon bago mo gunahin atong nabalitaan ni kanimo nga nahimo 4 year mismo ang mga konduktor, driver sa mga transportation, no? Dili sa ato ang naglibot-libot sa ato ang lalawigan sa Buanga del Norte. Kanya naging pag-drug test sila ng mga drivers o mga conductors na nagbiyahe nila sa ato ang dapit kay inuon ka na lagi na kay daghan na ng nagadapan. So it's one way of preventing this from further ang progress ng ayaw niya na iyanap na kayo ng problema. Ang galing pag-drug test sa mga tao na isususpitsahan ito, mga voluntary na siya na ito pwede ma-compel sila. Gani, at itong in consonance at itong undas, ang silipin sa undas, nakipulo nila sa RDMI, di Polo Branch, nga himong tao voluntary drug testing sa mga drivers. Drivers lang, sumala, nagsumikan na po ko sumala sa itong memorandum ikan sa regional office na mo. Test na mo ang 30 ka-drivers. Ang dunay ruta, Cagayan, Pagadian, o sa Buanga City. Fortunately, salamat kita, walay positive sila. Atong 30 na po. Salamat kita. So drivers na walay conductors. Kasi hindi na dapat conductor ng turista. Katong conductor na lalakpan na mo dito sa Dapitan City. Kwanto, positive ka mo sa gamit. Gamit na dito na positive siya. Pero Section 11, nakumpiyansa siya. Kaya Section 11 pa ito ang kaso siya. Kaya tumuturan ko siya ng maligyan, nagkumpot lang siya. Ano nakatahan-tahan kay tunay pa sa doktor sa driver. Ang driver is almost doktor nga, dito matikat, ikaw lang diha, ang mali na ta. Ano pa na business? Need of information naman. Jadi ako nag-sponsor ng inspector. Ay, ang white parang putang tigilan sa sakyanan, kaya kung doktor mo ang driver din magkasinabo. Diba?
Huwag kasi pag-ibalon niyo. Okay. Ano pa ba na dito sa akin? Sir, okay. Nakabase pa ng atong relax na sir. Nakabase pa ng atong media dito sa Tagbayan sa Kapitan sir. Is it mandato ba ninyo na Tagbayan to recall it? Nga every time you operate on illegal drugs, hindi makikoordinate mo sa media na tulog na ang media. That is absolutely not. Wala yung operation nyo against illegal drug na without the media. Yes, sir. Mandato yung sa mga sir na kung rin wala mo sa mga operasyon na ipag-operate sa media kaya sila sa religion sir. So wala, never been diya sa best na people na operate kung mawala ang media. Punta na po yung sir kung mawala din po. Sir, di ko ni sir sa na every time yung operate sa akin sa illegal drug, doon kinaamo sa best na people, you always know, kaagi coordination na ninyo. Is it absolute sir na doon kinaamo na ang PNP every time they will do operation against illegal drug, kinahanglan na agi coordination talent ninyo PINIA? Bisa magula, bisa lugar nila, they are enjoined to coordinate with us because that is enshrined in Public Act 2165. They should have to coordinate with us. So every di lang sa nagpagdapitan na every PNP sir, Mga uwan pa mga coordinate din na sa kung Pilipinas na siya, hindi yan na wala. Thank you sir. Okay, alay mo itong punto, Edgar, na nag-isip mo na sa bus transportation. How about sa dili sa pantala nato, sa airport, no? Kaya na ito na, may bawal. Hindi na ito ano, determined yun. Kaya gari palusog yun na nangadapan sa mga airport ka ng mga drug couriers, na to abroad, di ba? O dili sa pantala po, na palusog. Kaya doon na ba mo yung mga measures, nagihimo, nga para nga dili sa pantala nato kung mamonitor, nabalay yung payuhot ng droga o drug sa airport. Dapat tayo ng K9? Ang atuang opisina karon natay nga hirok na skill na yung siguro may pagtuan na actually hindi ako na nang i-express na mo na concern sa local government units sa provincial government na usan din sa ato ang tanong mo kay dili pa igo ang resources sa media doon na may hirok dito in K9 dito sa regional office pero dili siya makakuburista ng report. Ang ato ang game na karon to intensive religious gathering. Gani ang previous na tuloy, doon natin nakuha mga security guard dito sa Dapitan City war area na dito na kayo siya pruga. So subok din siya pala nung airport na pero lagi samtang dili kayo intensive ang atong pagpanako. Free gina sila kung gala sa tipo atuang program. Okay, daghang salamat. Una kita mo madayon sa unahan, ato na itong over dito sa atong stasyon alang sa atong panginabuhi. Take it away, please. Paula, once na makakaroon na lakpat po ang lakpat na ang nasa lakpat dan kakalahan lakpat tumulakpat na siya tapi sa dati na umot umot na siya nakakaan na ilang tantang ang kakas ko kami so maksimo ka sa mga bar, wala sa kanya, kasi training room siya, mako. Siya na pala brand. Walang, ang last time na dito sa Bangladesh Restoration, mga natin, ang bawat, ang bawat na. Kaya isa lang dito sa siguro, bawat. Dito na niya, kaya ang umot na naman sa, wala sa, kung naman naman sa bitter. So, pag na sikaw sa umot, nag-umot sa, sigara dito, umot Siya mo yung Ayun po sana. Kaya sa una, what's gonna ipapamit mo? Masabot mo kayo ng mga marijuana, dali kayo yung maritek. Umusikin kayo pulbos. Para siya pulbos. Kulahan sa'yo na kaya po sa sundan kay papa. Isang orang terlepas dari itu mau cerita kalau sampai kata lain yang kita di country sebenarnya
Karena ilan di mo na parang kapayot. Kung lagi na siya bar. Kadang-kadang nasa sa o dito. Kadang sa bar na ba? Sa bar. Kaya nila yan. Instead nga, bakusan na napasan sa TG. Or manigalit kayo na sigarilyo. Manigalit sila sa smoking area. Hindi ba sila napas ng fortune. Ano ba tati kami? Tinggal ba mo? Sa anak, ang dapat din kami. Siya full course. Kaya sir, mag-effect na ako na sa'yo, segregate na sa tayo na ako. Bisa masakul siya. Pero sa trabaho niya, dito. Tagan pa yun, tagan masa matakaw, gusto dito pa yun. Wala dari ka matigan mo matigan mo ng tao sa kung na dito eh. Dia pun suka Take it right point. kalau sigil kalau kemana sih kalau ini ada ke bawah mah kemana saya Katawan ko sila ninyo. oh Manila, sa news, di ba? Dapat mo siya. Okay, Ben. Ato yung putana ha. Ang explanation doon po. Ato yung putana ha. Ato yung mga drug bills. Lagi sa mga nupos na po. Ang mga nupos rin sa mga. Sa ano ba? Sa first day, Commercial. Daghang kayong salamat. Balik kita sa ato ang kapihan sa Dipolog, the original. Live kita nga madungog sa RMN XTR, IFM, o alam sa itong website, live streaming sa www.rmndipolog.weebly.com. Kaya mapungon, atong din i-share, kaya kami sa Facebook, sa YouTube, i-share mo rin sa atong mga fans, kay daghang mga monitor, daghang tayong mga viewers, sa ato ang kapihan sa Dipolog. Daghang salamat sa atong IT expert na si Mr. Silbert Gondoliano nga mo nag-manage dito sa ato ang website live, o si Tax Ilumba sa ato ang radio coverage, o dito si Ada Nilood sa atong istasyon. Kauban hapon atong mga panelists o James Polan
si Edgar Soronda, o ni absent kinamista si Kutsya Ruben Ligorio. Hindi si Edith pa hindi ito makikupan ni Hapon Kaninyo, nining ato ang apihan sa Dipolog. Kauban si Senior Inspector Patrick Galangin sa Philippine Capital City o si PDEA Chief Jory Rocabora sa ato ang iluwigan sa Zamboanga del Norte. Balik na sa ato ang diskusyon dahil sa illegal drugs. PDEA Chief Rocabora sa balita dito sa Timog Nasod, atong na monitor, atong na hibawan sa Iran, nga doon ay mga shabu changi, no? Mga shabu laboratories, labihan ito sa kaulungan. Wala ka po ni nagitabo or doon na ba hibawan na ito nga doon ay shabu din man lang, dito sa ito ang West Polo, lapitan o ibuok lalawigan sa Zamboanga del Norte. Kaya basta hibawan na din na ito, o takabalo na rin, shabu laboratory din nga nag-exist sa ito ang lapit. Drug den, durante mga may kanina yung drug den mga ibutanan ba? Buhok, pangap, tawag na sa Ano na ibutanan? ibutanan. Diyan na sila, ibot nila, diyan sila magtapok, magpansesyon. So, ilahan nila silang shopping area. Durante mga bibilang na operations kanina ito, do wala na ito makuha dito ang mga tao na nag-using na wala na sila. Pero nakita na ito mga indicators ito na grabe dito oil. Inailami sa dito. Nagawin siya ng pangalan Dipolog City. Ang nag-exist na siya, then kasagara na siya na sa pilit-pilit. Kaning clandestine laboratory, tawag clandestine kasi kito kini siya. Doon tayo report atong gibinaturiya po, atong i-verify yung sa katino. Ang good ka lang walang data makakita o na positive na indicators na doon na yun. Okay, salamat kayo. Edgar? Okay, salamat din. Sir, when you speak of illegal drugs, wala lang din nag-appeal sa marijuana, sa cocaine, naging shabu. In fact, sa Manila, yung discovery ang uban ng droga na ginagamit karon, speaking of pilosis, yung sa panagbuwan na yung ecstasy. Dito sa ato, sir, wala pa po din ang kamasos na iasa din sa ato. Ang gamit sa dito, we have 24 hours karoon sa dito. Kayo, uban, naulit pa sa 24 hours pa rin. Most kasi pa, matang na dangerous kayo. So, wala nag-involve na sila, nagamit. Pero ato lang to keep them away from these vices. Waman ka sa auto-intelligence ninyo sa ito sa kita nilaan yung exist na yung klase mga ibibili na po droga. Piningbahin sa gawas sa Cebu, marijuana, yun ay mga report yapon. Pero report sa ito, anong manalagay nga ito kung kato ba siya na ito ang iyahang magkumbisar at siya mua, usabot nga, doon nagamit na nagpalusot. Pero kami sa party drug mo ni Segon, love drug, sex drug, so gamay na kayo nagamit na tumus kamahal po sa mga droga. Hindi po siya available sa mga sources na rin. Gawa sa mga tutag Cebu City, mga metropolitan cities, dito na tayo. Sumala itong admission sa usa ka tao, usa ka user, doon na po yung nakalusot sa Capital City. Doon na nakalusot. So, pero wala ang report ko, wala po ma-sustain na mo ang kuhaan. Kaya wala naman po, nahulong po siya. Sir po na. Sir, kung nakalusot ay Capital City, mas sa big city. Correct. Gani, bisang gani sa sindangan. Doon ay nakuha dito ang sindangan police station nga chemical powder. Na yun, wala sa makabalo, wala maklasify kung sa bato. Then ato akong PNP Crime Laboratory Office, hindi ko siya equip sa chemical. That is why ilang pang madala sa regional office nila. Eh nakita nila nga dilik siya mo, dilik po siya, paano siya, I just forgot the chemical. Pero ginadili nga droga yapon, dangerous drug yapon. Dahil doon po yung sa Capital City po, nakuha ko ng mga powder. Abin ako, paano ko siya, isiniyam siya ngayon ako atamba ka na ba? Iyabit ang apel sa iyan. Pero eventually akong isapit dahil sumala sa impression sa chemist na paano ko siya chemical na droga. I just forgot sa ecstasy sa nag-usap.
Hindi ka baluan ako, hindi ka sumpay ni mo. Tapos hindi mo sumpay sir, di ba? Pero i-confirm pa, i-verify pa, wala ko ulit chemical sa nato. So, dili ba, lisod na to na, well, can you say that we have enough facilities sa atong laboratory when it comes to detecting illegal drugs and chemicals din sa ato? Ang kasagaran na pandre, marijuana sa itong provincial office of the Cebu. Pero other than that, bato pa sila sa Ponga City. So, nana pa siya ka, hindi pa siya equipped kayo. Ano ang realidad? Okay, salamat kayo din. Miskot na punta kayo. Ato accepted man din ato, it's a reality, sad reality, na nagkakain involved in illegal drugs. Professionals pa na, tambok niwang, matod pa nila, tambok niwang, matatigulan, ano ba no? So, naabay status in life or wala, taga-media, na taga mga doktor, na military, na pulis, tanan. Abogado, tanan. Okay, so, accepted na din ang fact, diba? Mga maestro, o amigo ng mga maestro na isis na ipunan. So, ganun ba na? It's a sad reality. So, sa mga pulis, kung ba na ninyo kanunay, o mga operations, musta man po, kaya ba sinunod yun natin lakon, kaya kapag lang kami kanakop. And on the way ni ay, nga magpahigayin mo ang mga raids, at ito na yung pulis ni ay nga ninyong gisamunan, gisaligan, kay kauban sa pagpanakop, usa na ito sa mo pindot ito nga, pagtabihan kayo mag-raid ni, kay on the way na, sekreto na yung pulyang kukuk, kay ating pulis mismo. So, hindi ko muto, wala ko dati kita mo. Bakay, panagapitan. Okay. Unsay ordering sa atong officer sa nagbayan sa napitan, sa atong sakpan sa napitan, batong na sa posible nga ma-involve siya against. Okay, bigyan ko mo first. Ang kaning bahid sa to mga pensunan sa Philippine National Police, kuwan yun siya naipila, nasalaag, bilang nasalaag. Gani na sa Dipolog City, namatay na kuha atong yaging tuig, together with the Dipolog City Police Station. Ikasubog yan nato yapon, tapos siya, pero lagi na, itong likayan, ito na yung pasalaag. Dahil doon ay pipila nga mga municipal police stations na upon their initiative, nagkakansal ng testing sa ilang mga sakop. So that is a welcome development para sila ha. And of course, because of the initiative also of the Prison Director of the San Ortiz, Prison Police Office, Speedy Office, may hatagin siya o kamanduan na i-contact niya siya. Doon ay mga reports. Doon na po yung pipila nga wala direkta nga yung igamit or namaligya. Pero somehow, nag-protector sila, Doppler. Pero ato ka kung i-verify, it's up to the Internal Affairs Service kung itaw din na pag-create ng mga information na nakuha kita sa practical interrogation na doon ay ito dito, mangayo lang, mangayo o Cebu, mangayo o kwarta, so sana sa mga investigahan ko. Subok tayo pala doon, pero mo ang kamaturan sa tibok sa North. Okay, Senior Inspector Galangin, sa Napitan. Sa may kamanduan sa inyong DPD? So para sa Napitan na police personnel, ang mando ganun na isang mga hindi, kundi wala mga report na i-involve ang police Napitan na nasa sa illegal drugs. Pero ganun na yung nag-himang to ang mga hindi ka, ang hindi nga mga say, personal na nagulawad na not to engage in illegal drugs. In case pag may masakpan, kaya automatic understand the case will be filed against those area of personal. Okay, it's good to know. Balik ko kang piniyar, pamura ako binisip-isip. Doon na yung mga influential people nag-interfere sa inyo, diba? Hindi kami kaligayaan. Isang asa mo na kay worldwide, hindi pa sa drugs, hindi sa akin lang. So, kung saan na mo pag-treat, kanini nga mga inaming mga appeals niya, kaya ngayon yung mga, kuwan hindi pa niya ako ang sakop ni, ayun na niya, ibarato na lang ako, ganunin mo na, or else, hindi ka na po tagapandi, or else, hindi ka na po suportahan, at saman, So, kung nagkita mo mga lini, how do you treat this kind of
senaryo. Proud kayo ko sa Tibok sa Norte. Wala ko kayo bilantin ko kana nga ilang kwao ng kulinakpan in exchange for something. Siguro, di na ko malilong, di malilong sa initibok ang doon sa katawan nga naghata na mong suporta sa pag-exist na mo sa Capital City sa Norte. Primarily, ang City of Capitan, si Mayor Alusos, ganit kami dito opisina, kanikutan gamay. Wala, so far, wala may tabunan. Gani, mingon gani siya, sa ka dakot na mo, na kung gamit sa akong pangalan, katong nagamit sa akong pangalan, mo tayo unahan. So, seryoso ang iyahang remark na ipabot sa kuha. So, nakita na ko, ang impression na ko na he's not into that kind of medical ethics. Sa uban ng mga mga laki ng munisipyo, minsan na ako kanil to drink, doon yung tawag ko to ka public official, mayor o vice mayor, ilahang i-incinerate technically ang mga dinakpan ng mga wala doon ko to. So ang akong remark siya ay sir, naswito ko lang akong engage pa sa program, wala kami, hindi kami manakubay. Pero however, pwede ka maka-extend ng legal services, constituent man mo na siya. So, imuha na siya, isip pamahan sa kalungsod, imuha na katungod, pag-extend ng assistance niya in whatever way. Pero ang stand ka ron, di dapat naman siya, tungod ka ng kayo ang pinadali na droga. Wala nang plantingi, wala may ilmotin para pagin sa iya, wala may kailas siya personal. Tungod ka na maligya sa droga, ang nailang siya. Pero wala may ilmotin sila, nga ato na siya, pinakot tungod kay sumuntan na wala so far. Okay, line question ka? Oh. Sir, there is a sir, dili ng pag-interfere ng nagdakpan. How about kining pabor nga gihatag, no? Sa mga noted nga o nanilan mo, naalala mo yung mga initial administration nila. Gihatag sa pabor, financially, Utang na loob, money, para to prevent you in case in the future, mga nana, ang pakitabo na ba rin ito sa wala pa, may tabong gani, katong naghatag ng suporta financially dito sa Capitan City. Buto yung remark lagi, all-encompassing ng mga impression. Is not into that. Then wala ko siya nakabungat nga, ay nagilagte kaya wala. Yung siya, katong nagamit sa kong pangalan, mo tayo na ako. So, dako siya o doon ay meaning ng sakit sa. Other than the big concern, imong gilakon sa mga wala pa, never been. Sa Dipolog City, si Mayor Oy, wala po. Yata mo siya. O dili may possibly mga payo sila. From mga possible, not necessarily mga mayor, mga tao nga identified na mga murag na leading to ay nga illegal na payo. So far, wala may tabo na wala may tabo nga wala ipuktit sa mga nadakpan na mo din ang gitagaan mo tungkol kailang gusto. Doon na gani mga pipila ka mga mayor nga hatag sila information nga muli niya mga tao makahatag ko ng mga informant pero dili na nakasimplihan na ito ang pagkanako. Dili may dependent sa mga information. Amo na i-cultivate, i-evaluate. Gikan dito, pwede mo swap, mo extend mo ang information, pwede mo ang ipalap na pag-expand mo. Pero never nga mo give in to sa mga iyahan gusto. Amo nang i-evaluate. Pag makita na mo nga doon ang ito, mag-testify mo, and eventually ako na tapo. Ito na po tayo na ito, ito ba nagutan na, tining nga trade is kuhan na rin, mura po siya, pati kwartalin niya, profitable kaayo nga negosyo. While ang operation at its ani is town. Bukay mo na nag-agwanta, no? Nag-agino. So, mura ba, with that scenario, gusto nila na sudlan para waste down ang operation. Medyo ayahay yung karon, pero knowing nga, ikan to ng mga kawalan. So, mura nakita na ito na scenario. Okay, gan. Kini sir, daghan kayo na daghang appreciate kami mga ordinaryo ng mga katauhan, i-appreciate ni nangyaabot mo din sa lalawigan sa Porta del Norte, makakapil sa Dipolog Capitan, sa mga kalungsuran, para masumpo ang problema sa illegal na drugas, kay lagi atong mga kabataan na pistahan, daghan ang mga buang kayo nani, nga anta, mga napitan din mga pamilya, no? Nangabukag, anang mga pamilya, dahil doon ang tatoy nga, mga scholar po ito ba, nangabuang kami sa drugs, ano ba din, wala na dyan, wala na yung tawag silang life, so to speak. Pero, sa
balutan, hanggang muna dakpan ang mga users. Wala pa yung mga pushers, yung mga pero ang pangutana, gawa sa mga users na nagkakayo, kapay na mga pusher. Asa mo na yung mga drug lords, ano? Asa naman yung mga big fish na sa ilang katuloy na operations, wala magiging tao po yung nasakpan doon na kasi usa lang yung kabuo kami na kanangin siya may financer, kanangin siya mo big fish niya. So, kumusta? Mas naggan ang pushers ang nagpagpunta sa user. So it's the other way around. Okay. Pero wala pa yung push, drug lord. Wala tayong mag-classify ng drug lord sa norte. Drug lord na mga parameters na naman nila na yung capital yung ibusta na nito dahil muna pinayang business nila siya utilities and business. Wala. Yun ay tawag na to mga drug pushers, mga number one target list din na kuha na itong target list na ito. Actually, duha na sila. Itong tampal ng hospital, parang dito sa capital city. While na pagpapaligian niya. Amo itong i-consider siya na number one sa target list na. Ang uban, wala na. Ito na yung mga nakatong mag-classify kung ano pwede na sa kaya kwarta. 50,000, ilang ipangumpra. Yung mga budre, na mo ilagtad o ibigay na niya. So, bilang nga ulat yung draft board niya mag-classify. Okay, palawag sa kong ganda. Wala yung drug lord, pero doon ay matupan ni mo nga murang financer na malit ito sa samis i-detail din matupan ni Paul James, tagtag mo matupan ni mo. Muna ba po tayo mag-inom ko na siya, Boden, dito sila mag-jamming, mag-session. Pero na ba yung sintro ba, kapalitanan? Dito nakita mo nga, kapalit sila, mga wakad sa buhay na identify nga, tisahan ba lang siya? O, kasi tawagan na? Jamming, o, na muhon ba lang siya? Nagpapagabot? Or ka ng mga cold places? Ano na ba nga? Dito ba naman kayo? Dito ay kayong station nila siya. Nagpasalamat kita, no? Swerte kayo ang Philippine Traffic Enforcement Agency. Pag-book na niya, ngayon pag-book na po sa opisina sa San Martin, yun na, ang kaninihan mga major na mga grupo. Wala na kayo, hindi na organized ang mga pushers. Kanya-kanya na silang diskarte. So doon ay mga palit sa una, ito mga miyagi daw, doon ay mga idea ko ng kapitanan na. Pero, ibungkag na. Then pag-abutan mo, enhance lagi pag-ubuksan na ito, kanya-kanya na sila. Hindi na sila organized. So wala yung drug syndicate na operate sa atong lalawigan sa Saboga ng York? Wala. So far sa ito, information gathering, wala. Thank you for that, Edgar. Sir, speaking of drug lords, akseptado ba kaya sir, these people are just the same na sinabi mo ko mga pasyaw. Kaya lang hands-on, bilang kwartang ipaliyong mo na lisod mo sila para i-identify. Ang kanang na sistema, makita man na ito sa investigation na ito, sa intelligence gathering na. Kita na ito, isa-asa sa mag-agreement sila o pag mapreso mo sila kasi sila tawagan. Kana nga mga usa sa mga parameters nga ito tanahon. So far, wala dire. Wala pa na ito dire. Wala sila mong gano'n ganit. Diba? Pero katong nag-donate uploads, doon na sila financier. Doon na sila somebody nga nag-oversee. Tagani ka bugado. Tagani ka assistance. Yato pa ka sa atuan, service mo nila nito kayo. So far, wala ka rin sa mga nilong. It's good to know na wala pa kayo know like so it's good to know, it's good to hear nga maulit na muna na-maintain ang present order condition sa atong lugar, then nag-boom po na atong business environment to kaya sabi na sa makadawag sa lugar ka mga drug addicts na mga tao diya, sunod na mga investors, di ba? So, isang kayo i-kwan mo. So, thank God for PDEA, no? Road up to implement, tambaya yun. Okay, so, Edgar, sa iyong pangatanan. Okay, napupunta na sa pagpipis ng pulisan, sa asa, atong opisyal sa pagpulisan sa sir, so far, sir, timuli ba sa campaign sa inyong area, counting sa mga tahanan, di ko ba, yun na, ubay-ubay ba na itong mga kaso na drug-related case in Capital City? Sir, sa ilabay, diyan ko sa David, sir.
amo natanggal sa kanya, pagkita di PDEA, lima ka officer at atualan yung karoon sa kanila. Kanya, nag-uul ka ng imara mo na parko, nag-ito ka. Kung naman, suko mo ka. Muna yung resulta sa ano ang import kauban sa PDEA, sa mga pagsumpo sa batok sa iligan ng lugar. Ang happy na rin siya. Oh, naku, pasalamat lang pinigyan. Napitan kay. Oo man, di man taga ng pesa pitan. Ang mga transit, hadlok man uslod sa nagbayad sa lapitan. Okay, salamat kayo. Kang Pediaro Camora, ang ato ang mga drug-related cases, kumusta man po kay sige ta pa na po. Pagkabot tayo sa korte, daghang mga technicalities, dili nakagawa sa inyong ibang dako, balik na po sila pabaligya, balik na po dako. So, ang side po balik-balik. So, kumusta man ang progress sa kaso? Daghan ba yung na konbikto, no, na kuan para sa manan nga on the way jud nga mahipos siya or else balik-balik lang pud ang inyong problema. Kani yung suluturon pag ulang yun sa Norte, no? Pero sa tumala sa to ang case monitoring, doon ay nakonbikto, pero dito muna nakupunta ang asawa na to. Ang konbikto ba ulang ang last na 2011. So, pasalamat niya na. Doon na po yung mga pipila na wala pong going pa sa buwang pero na to. Ang going pagyapon mga kaso. Kay mo lagi, ang usa sa mga eventualities sa niya kung matakpan ka, lugay mong kaso. Pero of course, doon na yung mga instances po, andikan ko sa Buanga del Sur, sa Pagadian City, doon na yung mga na-dismiss. Doon na yung mga rason, ang mga korte nga kulang daw nga ni hindi ito perfect ang operation. Dayon, sa gawas ang hindi ma-perfect ang operation sa law enforcement agencies. Sometimes magbayanan pa rin corruption sa pagkakulang. Nagkaroon mga pillars doon na involvement natin sa pagkakot. Pero kami na po yung convict. Convict na mo. Pero wagi man kagpipila ka mga insider. Pagkakot, kapahagi ka, fiscal, prosecutors office, maato ka sa korte. Ako dito, di na kontrolado ni mo. Pero napasabot nga ang ato ang demokrasya, ingana. Ang ato ang proseso, i-afford dito sa maong dinakpan. Kung ang maong consequence na napagawa siya, subi, that's the law. Pero amo pong panikalitan nga amo na pong i-conduct surveillance, mag-operate po siya, nakuha po na po, hindi ka po yun ang panahon. Basta mabalik sila, hindi ka po yun. Kasi daan mo, wahala ito yung sa ito na pag-proseso nito, na masinabayan na ito, it's up to them, sila makasala sa balaod, sila makasala sa Ginoo. Pero atong yapon, samtang nagdawat ang swindlo ka na Manaminan sa uban, no? Nga, pinigyan nga, no retreat, no surrender, no? Sabi ni, Pero kung tama mo kita, honestly speaking, no? Sa imo ang pagpanalpaho, yun na ba instances nga, nitagaan ka bulto-bulto nga kwarta, kay para spare ng person, ayaw lang na buwana kay, nagkok niya ko drugs, So, ngayon nga, di ayaw si Pitamir, milyonis na, kahit droga ko na, ang state value sa droga, once nga, dagan mo dapan, So, doon na ba yung instances nga, gihaylo ka, gi-bribe ka, yung mga kauban, ang pulis, doon na ba yung instances nga, mga reports? Sa kailan ko, sir, sa dilit ni mo, sa mga kauban. Before pa sa offer, doon na yung mga, itong pag-primero gano'n akong abodre, silingan na to, may nagpalaknang sa maong impression na mabayaran daw ang PDEA. Hindi mo ko maka-istorya sa uban ng mga operative sa mabayaran daw. So, nakikisabot ko sa ubang nakubay sa Dipolog City nga kasi doon na mo na-receive ng information. Gano'n po ba na-receive ng information ako sa inyo daw. So, magkabayayong ta, atong dakpon. Isa itong di makanako, kung ito'y nabayaran. So, na-coordinate me. Fortunately, joint operation sa Dipolog City Police Station, nakuha na to. Though sa eventuality na to, pag kayo, ganang gubot kayo, nasunlan ng mga ubang issues. Pero wala may nagmahawayan na to. Namong i-proceed dito siya. So nakuha na mo siya, dito, nakita na mo.
naday mga pipila nga mga operatiba o natin sa itong nakumplit sa droga, pipila nga mga uniform personnel nga somehow na tagaan, libre, somehow na ngayo, pero dili na bukan nga kanang ihatagan yun niya binulan o weekly ba siya nga basis nga aron ni sa matakpan. Pero doon ay mga impression nga gibayaran ko 20,000 naman. I was looking for that 20,000. Kung buto na naon, gamay na siya kung kaso nimo nga life imprisonment. Kung nakita ko na nga kamaturan, ko, pero ato, erase this impression, tako po na itong tawanan. Dahil pag kumagtakop, sige, sultay kisa imuhang pa, kisa imuhang kitagaan. So wala sa miyan ko na, doon ay kitagaan sa mua. So fortunately, kanina kung mga tao nga nagpayungan, gusto lang awayon. Gusto lang kago ng mga tao nagbuwan ng pinarong sa pag-operate. So, samtang gamay pa sila, samtang di pa makuya na pang maong impression, eventually di niya matuon na itong katawan sa tundato, atong support samtang gamay pa sila. So, muna yung nagkabot sa information. Okay, thank you. Kabahan sa information dissemination, pagkandak mga simposyon sa mga eskwelahan, kanang yung importante ng eskwelahan. Dili sa Pulong Dapitan, dili sa Dipulong, naghanap dili mga estudyante kada eskwelahan. Asa man nga mga eskwelahan ang inyong na monitor nga murag daghan ang nagamit mga drugas sa mga kabataan. Wala kita mga istorya na eskwelahan na daghan. Sporadic ang iyang distribution eh. Doon na isa, naganapan na ito sa ABC, pero wala nag-single out sa ABC. Doon na po sa Jerry Mission, mga estudyante, pero we do not mention that much mga kaya wala na sila ang kaninian mga institutions. Gani, nag-invite sa mga sa lecture sa Pro National Service Training Program na STP nga mag-conduct ng symposium sa ilang mga estudyante. Then, from time to time, sila tao po lang po sila, ang Student Affairs Office para among i-monitor kung doon naman sila nakuha ng mga informasyon na nagkaya. Kasi nga, doon na yung mga bata, mga estudyante nga nagdisiplina kung na nagtutupot sa mga kanila. So, pagdiling nga naka-chronic at ito ang sitwasyon sa mga estudyante sa Dipolog City upang pa mga nakbayan o disabuse dito sa nila. Nakapanguntahan ako ng sir tayo. Nakakita ko sa Liga ba? Na napa-enroll siya, estudyante siya kung umay, dahil siya na yung nag-dealer siya drugs anong eskwelahan na. Dahil pag abot na nga, mamonitor na siya, hindi siya nag-eskwelahan, transfer na siya, dahil estudyante nga po siya, pero dili siya, ano ang yan kung umay nga pag-deal ba sa drugs. So, parang, kung ano ko na dili ko mutelo kung siya sa dahapon, pero siya na. So, wala ko na nakita sa ato, no? Karon na sitwasyon, ano siya, subject for, kung naman gani, i-verify na siya. Ang kanina kaning mga sitwasyon na patago siya. Pero I'm sure, hindi na sustain. Tungkol sa sub-sub kayo na itong intelligence gathering. Philippine National Police na itong mga hindi na ito sa PDEA, sub-sub kayo ng information gathering. Of course, in coordination with the academic institutions. Okay, Okay, sir. Unsa makadaghan ang mga information na intelligence report ng mga tawag regarding local drugs? So, daghan na ba niya tayo hindi mahato-hapit mag-verify kay it came from different sectors? Do we have logistics personnel to answer these mga reports behind the news? Kini mga informasyon yung sulod sa itong sa hotlines na ito. Nato na i-evaluate niya po ang accuracy niya. So, i-classify niya po na ito siya ng information. Kung tawag ng A1, very accurate. Sa tactical interrogation na mo, makita po na mo dito, o magkungga na mo sa tinakpan na mo, kung sa iyong cellphone, i-explain mo yung cellphone, i-set yung contact. So, katungtuwa na ito pag-verify na mo. Pero, dili tanan nga informasyon mo sulod, amo siya action ng daming priority po. Kaya pagka na-apoy laing report sa ubang source po, so amo na sa Tagalog importansya. Pero mo lagi, among i-classify na siya. Kung kaninang sumpong po, wala siya, he is not or she is not into that circle sa ilaha. So, di kayo na naka-verify. So, doon na may classification sa information. Dayon mangutana punta kasi sige mo pagdakop, daghan kuno mong nadapat, labi na matutan nimo mga pushers, asa naman pud karon ang inyong ipagdakop, papabuto na punta og lain kay nabaligyahin kay romance ba. No kay accepted na ang reality gapon na ang nanako dayon ako ba gamay ra ang inventory dito, dayon ako ba na ipalusot ra pud diri kay kunuhay mo toy baby. O, di ba? Dahil pag umagi, kwartar ko na ito gibahin. Ano ko din na nakita ko? Di ba ito na kalikayan, di ba? So,
kumusta po, asa naman punta ang inyong mga dinakpan, mga drug paraphernalias, o uban pa, mga marked money. Sa Republic Act 9165, gi-address na ang problema kanya ito sa mga balaod ang una nga pwede rin ka magkupot, magkuha ng ito savings sa mga operatiba. Karon, isod, kay pag-inventory nimo, nana dito ang kuha, nana dito ang mga witnesses. Kung mahimo, nasa site sa crime. So, di kay siya na nakakuha, hindi siya. Do siguro doon ay makalusot ng mga kuha yun na to, mga unscrupulous ng mga personahe nga mahibuana. Pero, karon, samtang atong i-monitor siya kay pag-coordinate sa mga, ako na i-monitor dahil sa andako, dahil kinsa ang personality, dahil pinakamukasasin. Kung maabot na mo sa mga bisita ng pistahan mo personality, kanaan na dito sa sistema o sa posisyon. So, pag katapos ang inventory na, di na sa pwede mo minus. Kaya tagaman ng kopya mga witnesses. Di na sa pwede mo deduct at nga ilang inventory. Katong mga drug evidence, ato na sa crime laboratory, katong mga paraphernalia, i-post nila temporarily para sa eventual na turnover nga to sa korte. So, dili na to siya pwede gamiton dahil na kung pagpanako. Dahil mga Ano rin na, that is why imposible ang kaning planting of evidence, kaning recycle. Imposible. Para sa Section 51, stricto kayo ang chain of custody. Kailangan dito, kung mauna yung gimarkahan, pag-identify mo sa korte, mga-design magyar po na yung gimarkahan, na po yung picture, mag-depect at to ang appearance. So, unlikely kayo may tabo ang kaning recycle. Okay, ang hinakontak nga na-enlighten, ang ato mga naminaw karon no, kay dagan pumunta na kayo na mga nanti of evidence, bahin na nang asa ko na nang ilang dinapan, ilan ko nang pagligya ba, na ba? Para lang yun nga, kamupod, mabuhigan mo kung mga sala, karon wala na kayo musalig po ninyo, kaya ron, natutuang nadakpan po yun ito nga, naman na sila, kaya ilan ko na nang sindikato within themselves, no? So, muna na nga, ato po nang diskutan din sa kanina, sa ato alam yung website, kaya karon ang ato mga katawan, ma-inform ba, well-informed po, aware, ini nga mga butanga. Dayon, live ko na kong pangutana, sir, if I may, kabahin, diskutan mo na ako na ano, doon na ba mga instances po nga kanana ang nagsumpaki mo sa PNP o sa PDEA kay tunod ka ang information ninyo A1. Apan ang ilang information po nga A1 po puno. So, di na nito tilapia kawan. Nagsumpaki mo kay hindi mo sila dili mo na mo kay kini man yun siya may kwan yun po mo kini siya may na-identify na mo kanain niyo ang secondary ron na so kung sa ba usag yun ang inyong before you go into a raid usag yun ang inyong kuman walay ingon nga ako isikan ng kuman ikaw na ba usag yun ba. So far sa itong setup today, friendly kayo nga ito ang PNP forces. Indot kayo ng mga pagtibaya yung trade. So far, wala tayong makikita na pag sila. I don't know sa mga istorya. So far, smooth kayo. Wala, so, pag-abot sa information man doon, paano siya na mag-collaborate may gani, doon natin yung mga intelligence workshop, share naman. Hindi na ito i-classify kung sa information. Asa mong ikan kung doon nakatest ba yung mga o doon na nakapasulog yung tawag na nakakita nyo sa transaction o sa iyahang items. So, i-classify ka na ito na siya. Pag-abot ito sa joint operation, kung isa ito na i-holding sa ito, ito na tao, amo ito yung sa part sa PDEA, ang PNP mag-invite sa mga nga, di ba niya. So, as much as possible, ako pasulat sa tao na ko, i-verify na ko. Sige, kung hindi nagbaligyan siya, doon ay makapalit. Kung ay makapalit, wala na maligyan. So, pasulat na ito kontrol. Pero dili tanan nga positive kay usahay nabaligyan ato kaniadto atong ngayong semana karon honda na. Pero makakita gyud tag mga information pinagi sa mga informant nga naako sa circle gyud nila usab niya niya. So eventually ato na siya mapilitan kung surveillance sa kita. Pero doon na mga panahon nga pagpalitan ko otro, si palitan ko otro, may hatag so ay basta yun. So wala yung nahitabo ninyo nga nakuwinti mo, nasunog mo sungkot sa impormasyon. Parang naulawan po mo, ano ba? Normal na siya. Para sa mga, di na ikaulaw na mo. Normal na siya. Normal na siya na maabot dito, na burn out ang mga identity na mo, plastar mo dito. Pero usahay, i-cancel na mo na siya. Cancel ang operation. Di na to i-compromise ang itong identity. Bahala siya, mag-sustain pa siya pila ka semana. Basta di na lang ma-compromise ang safety sa ito ang identity.
Thank you, Kami. Yes, doon natin sa ulan mo, bilisod mo. Ako, isulat mo. Ani, sir, di na ito ikalikod nga, hindi sa ito, dalawigan, kaya ganun mahalan niya mo. All nationalities. Wala pa tayo mga reports, there are yung involved ang gusto ito, within the area of responsibility. Doon ay report nga usap ka ako German, mga lahi ng mga nationalities nga na nagamit. Pero sa pagkaniya pagpayot, so far wala. Kung makakuha mo sa nagamit, how will you react to this? Dahil kung mga lang niya. Ang kanilang the same procedure? Oo, palagi ako. Ang palagi tayo wala yung pwede sa pag-apply sa balaod. Din gani, priority na to sila. Usa sa ato ang mga personality nga natin sa priority na to. Pero kani pagdamit ng God, dili sa basta din nato i-promote sa iyang privacy as much as possible. Di nato i-violate ang human rights. Ang ato kung ang ato yun na nagamit. Pero kanang sudlo na to sa balay siya kay bisag ko takabalo tay legal ground na kita kita ba di nato imo na siya. Okay, salamat kayo sir. Kayo atong kabahin sa mga dinakpan, atong itong i-emphasize sa pagutana kay para mawala ang mga pagduda, kay sa garanti ko ganyan na mawala ana kita po na sa Manila nga nawala ang mga dinakpan nga mga utang. So kuno na nga recycle kuno may ana so daghan po nga to kanin ato nangadakpan ko no. So ato lang gud emphasize kay aron ko clean po, malimpyo po ang inyong po pagpanalbaho kayo. Isod ya kaya na ng ilang trabaho kayo. Paano na, kanang pilipruso doon na kayo. Sa inyong ipagdakop, sir, wala pa yun yung action ninyo o sukol nga palitan na nirisbak ninyo or kananang sa akto o pagpagdakop doon na initigong yung gusto lang may anak bitaw ng mga dangerous na mga situations. Magkulang, 2011, nakipinusilay. Nagpaboto siya, so atong ibalsan ko sa atong kolektiba, fortunately, naigo siya, na-disable. Mahimo, dili mo yung maigo. So, wala naman ako. Kaya sila, lahat tayo maigo. So, inana no, ng mga senaryo no, so dapat alerted mo no, kanunay no, kay karon it helps ang taong doon na di po. Oo, talagi. Ito tayo. Siguro, ito nga ito, ito sa ito mga local authorities or local government units na taga 8 million ng tulis ka iro. Hindi po na nag-asip ko yun. Million na yan. Yan, takunan po, nag-adlaw. Pero kung magasto ang iro kaysa sa mga operatiba. So, for the meantime, kami pa masimot-simot na siya. Ako na po yung nag-adlaw. Simot lang. Sir, kailing nga, lalapyan ang ganina. Labot na sa point of entries na ito. On terminals, airports, and pantalan. Sir, we have mentality PNP personnel. So, are they not eligible, sir, when it comes to illegal drugs? Na kung nasa sila ma-detect, makikalayo din sila. Gani, usa sa mga partner na agencies na to sa National Office na dayon, dunay muwa na ni memorandum of agreement sa depende. Dayon, ang ato po mga kanina maritime police, coast guard, ato po nag-ipapil sa intelligence workshop. Aron na sila yung mga information, ihatag ang holding sila sa tuwa, ang mga sheriff. Dito na sa Dapitan City, gamitin sila mag-campaign sa mga information. Okay, so pila ka minutos attacks? 8? 12 minutes to go. Take off, no? O wind up sa ato ang Kapihan City Polog. Siguro last question para sa Dapitan, kumusta ang peace and order condition niyo? Ay natang extra. Ang peace and order sa Dapitan, so far ma'am, sa kanunay nga pagkandak ng proactive measure, leadership sa amuang police, civil police, sa Barangay ng Gulawan, ang kanunay mga patrolya, mga proactive measure, intelligence gathering, so far ang peace and order situation sa Dapitan is generally peaceful. Okay, yes. Akong last minute, sir. Sa request Dapitan is a regional tourism hub and destination. Narinig na natin mga bisita namin. I would say, kalaginan sa atong strategiya to protect this mga bisita nato para ma-maintain nato ang inyong kamalinaw sa kaprayan sa Dapitan. Ang friendly airway sa atong mga turista. Malinaw sa Dapitan.
ang gihimo na mo namay mga tourist policer nga maka-guide sa atong mga turista ug maabot ka sa dapitan. Gibutang na mo diya sa Kuan, sa Burita, yan sa dito sa Dakak, napoy atong mga tourist police dito nga maka-entertain, maka-guide sa mga turista nga mobisita sa yun sila proteksyon. Okay, salamat kayo sa tanan. Wala na din tayo igong ang panahon nga mapadayon sa itong diskusyon. Karong buntaga, magpasalamat na lang kita sa itong bisita. Salamat na ito kang Senior Inspector Victor Patrick Dalangin. Yes, imo ang extra, imo pa namili. Namili. Dako na mong magpasalamat sa pag-invite na ninyo ka na mo ma'am sa dapihan sa Dipolog sa mga pag-inform sa katawhan nga dili mag-involve sa illegal na droga. Daghang salamat ma'am para sila makibalo kadawtan maghatag inigawtan nga epekto. Labi na sa itong mga kabatanunan nga mga pinyanin nga dili sila mga pinyanin nga magkadawat sila ma'am. Okay, daghang salamat kauban si PO3 Victor Rendon Liago. No, salamat sa inyo ang pagtungha diri sa ato ang kapihan sa Dipolog o sa ato PDEA Chief nga si Jory Rocamora, sir. Sa mga kausar, salamat gyapon ta sa mga station HDR na sa pagpalaknag sa ato ang kausar sa ginadili nga droga. Wala may mailhan nga ubang mga station nga gani ka pagpalaknag sa ginadili nga informasyon. So salamat mo ninyo nga mo si medium na mo aron pa apabot na mo ang explanation katong kanilang diskutan nato katong banting evidence katong ubang mga trabaho na mo nagtuo sila nga nakasimple na nakayaya na nakumpay na nakakorta ko na may delikado kayo ng trabaho proof ba kayo mis kamatayon ato ang panawagan niya mo sa tuwa pagandot nga katawhan labi na gyud sa mga kabatanunan atong hunungon ni siya kay ang kamot sa balaod kuyanap ngadto sa ibang kabalayan ngadto sa sokso nga asa mo nakita karon ang dili garantiya nga sila maato sa usamis sa manitikan namo dunay mga daghan mga kanini mga ilang mga kauban nga mo kanila ba mo traidora na mong negosyo so they must have to anticipate nga ang mga matawdon ka na kanila kanunay nagsunod. Salamat. Salamat kayo PDEA Chief Jory Rocamora. Edgar, igta na ito mo ang marijuana. Joke. Salamat ka Kung ganun kayo salamat ito kay Edgar Soronda, si Paul Jim Socolan, ang atong IT expert, si Mr. Silbert Doliano, si Tax Ilumba, si Davido dito sa estasyon, sa ngalan ni Mr. Richard Pideronte, wala na rin ang isa, si Consial Robin Ligorio, kini si Edgar Pahitito mo, Wingon Caninyo. Happy Sunday, God bless us all. Studio, take it away. Igta na ito ka na? Pwede ka. Hindi na ako mapalis. Salamat kayo.